Sa wakas, inamin na rin ng kampo ni Donald Trump sa publiko ang kabiguan ng kanilang estratehiyang militar sa digmaan laban sa Iran at inamin na maaaring tumagal ng mga taon ang ekonomikong yugto ng digmaan. Kaya handa silang i-freeze o ipahinto muna ang labanan. They can survive a couple of weeks or a couple of months or possibly longer. Sinabi ni Vice Presidente ng Estados Unidos na si J.D. Vance na mahirap hulaan kung gaano katagal makakayanan ng Iran ang mga bagong ekonomikong parusa mula sa Amerika. Pero bigla rin niyang binigyang diin ng pagbagsak ng ekonomiya ng Iran ay hindi talaga ang layunin ng mga parusa, CP. Sila ay nasa ilalim ng matinding presyon at ang presyong ito ay tumutugma sa layunin nating tiyakin na hindi sila magkakaroon ng sandatang nuklear. Makakaya ba nilang magtagal ng ilang linggo, ilang buwan o baka mas matagal pa hanggat wala silang sandatang nuklear? Diyan kami nakatutok at yan ang sa totoo lang ay naabot na ng Pangulo. Tanong, kung naabot na, bakit kailangan pang may gawin? At sa parehong oras, sumagot ang Iran hindi sa pamamagitan ng kahandaang pansamantalang itigil ang digmaan ni sa pagyeyelo ng labanan, kundi sa pamamagitan ng direktang banta ng militar at biglaang pagpapalawak ng digmaan. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ninyo ang video na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Kaya magsimula tayo sa mga salita mismo ng Vice Presidente ng Estados Unidos na si J.D. Vance. Dahil dito, mayroong aktwal na pag-amin ng bagong anyo ng digmaan at pag-amin na nabigo ang estratehiyang militar. At lahat ng pangakong sakalin ang Iran sa ekonomiya, lahat ng ito ay puro walang kwentang salita lang ni Donald Trump at ng kanyang kalihim ng pananalapi na si Scott Bessent. Sinabi ni J.D. Vance ng ideya ng bagong yugto ng digmaang pang-ekonomiya ay hindi para sakali ng ekonomiya ng Iran o pabagsakin ang rehimen ng Iran, kundi para lang panatilihin silang nasa kalagayan na hindi nila kayang magkaroon ng sandatang nuklear. Bagaman, paalala ko lang, si Donald Trump ay literal na kahapon ay nagsabi na ang layunin ng ekonomikong blockade ay sakali ng rehimen at wasakin ito. Pero ang kanyang vice-presidente ay nagsasabing wala tayong ganoong layunin. Ayon kay J.D. Vance, ang mga parusa ay sa isang paraan ay nagsisiguro na hindi makakayang maibalik ng Iran ang kanilang programang nuklear. Narito ang kanyang sinabi. Kung titingnan mo ang sitwasyon na yon at ihahambing ito sa kung ano ito ilang buwan na ang nakalipas, makikita mong malaki ang ibinaba ng presyo ng langis. Ang presyo ng gasolina ay bumaba ng 50 sentimo kumpara noong pinakamataas ito. Ipinakita natin ang kakayahan nating gumawa ng isang kamanghamanghang bagay para sa pambansang seguridad natin habang pinoprotektahan din ang mga ekonomikong interes ng mamamayang Amerikano. Kung hindi mo naintindihan, si J.D. Vance ay nagyayabang na nagawa ng kuponan ni Trump na malampasan ito. Bahagi nito ay mga problemang hindi naman talaga umiiral bago ang digmaan ni Donald Trump laban sa Iran. Sabi niya, isipin mo, napababa natin ang presyo ng gasolina kumpara sa pinakamataas nitong antas. Oo, syempre, hindi pa ito bumabalik sa antas bago ang digmaan, pero napababa naman. Ito talaga ang super na estratehiya ng mga pinakamatinding populista. Gumagawa ka ng problema, tapos bahagyang nilulutas mo ito at ipinapakita mo ito bilang tagumpay. Tingnan ninyo, ilang buwan lang ang nakalipas. Ang presyo ng gasolina noon ay nasa 4.50. Oo, bago ang digmaan, ito ay 3.50. Ngayon, ibinaba na natin ang presyo sa $4. O ayan, tagumpay na raw. Dati ay 4.50. Ito, nakalimutan na ng lahat na dati itong 3.50. Ayan, nakalimutan na yon. Nangyari na kasi, noon pa yon. Na yon, hindi na. Dati, 3.50 lang. Nakalimutan na. Tapos naging 4.50 na. Ibinaba natin sa 4, astig, tagumpay. Ang galing natin. Sabi nga ni J.D. Vance. Sabi niya, gumawa tayo ng isang kamanghamanghang bagay para sa ating pambansang seguridad at mga pang-ekonomiyang interes ng mamamayang Amerikano. Palabas lang yan kung tutuusin. Pero, ganun pa man. Ito pa ang isang bagay na talagang ikinagulat ko. Ang nakakagulat pa, sinabi ni J.D. Vance na ang mga parusa ay garantiya na hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Kung ganon, bakit pa kailangan ng digmaan? Oo, kung ang mga parusa lang ay garantiya na hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Bakit kailangang pumasok sa yugto ng digmaan? Pwede namang magpatupad na lang ng mga parusa. Hindi ba tama? O kaya naman, wag na lang gamitin ang parira lang yon na parang ang mga parusa ay garantiya na hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Pero bigyang pansin din natin ang mismong pahayag ni J.D. Vance tungkol sa tagal ng pagpapatuloy ng digmaan laban sa Iran sa bagong ekonomikong yugto. Isa pa niyang sinabi,
Sila ay nasa ilalim ng matinding presyon at ang presyong ito ay tumutugma sa pag-abot ng ating layunin. Siguraduhin na hindi sila magkakaroon ng sandatang nuklear. Kakayanin ba nilang tumagal ng ilang linggo, ilang buwan, marahil mas matagal pa hanggat wala pa silang sandatang nuklear? Iyan ang aming pinagtutuunan ng pansin at iyan ang sa totoo lang ay naabot na ni Pangulong Trump. Isa pa, kumusta ang mga pahayag? Walang tiyak na deadline. Ilang linggo, ilang buwan, o baka mas matagal pa. Alam mo na, ganun lang talaga. Pasensya na, may kasabihan na srala mazala. Sa Ukraine kasi yon. Ito ang wika ng hindi nagwagi. Ito ang wika ng taong umaamin na ang labanan ay pumapasok na sa yugto ng ekonomikong pagsakal na walang takdang panahon na walang tiyak na petsa ng pagtatapos. Ito ay pag-amin ng isang tao na nagsasabing, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Mayroon kaming ganitong plano pero wala kaming ideya kung paano ito magtatapos. Hindi rin namin alam kung saan kami patutungo. Bagaman ipapaalala ko, sa simula ng digmaan noong Pebrero, ika-28 ng Pebrero, 2026. At si Donald Trump, pati na rin si J.D. Vance, ay hayagang tiniyak na ang digmaan laban sa Iran ay hindi tatagal. Hindi hihigit sa 4 o pinakamatagal 6 na linggo. At hindi ko naman iniimbento ang mga numerong ito. Maaari ninyong hanapin, basahin at panuorin mismo ang video kung saan sinasabi ni Trump na hindi hihigit sa 4 na linggo o pinakamatagal 6 na linggo at wala nang matitira sa Iran. Oo, gagawin nating alikabok ang Iran at tapos na. Tapos na lahat. O baka iniisip ni Trump na nakalimutan na ng lahat ito. Pero ano ba itong bagong yugto na ito na maaring tumagal ng maraming taon? Sinabi ni Scott Besson, ang pinuno ng kagawaran ng pananalapi ng US, na sa Agosto 24 ay ilalahad niya ang mga detalye tungkol sa mga planong parusa laban sa Iran. Ibig sabihin, ito ay isang inihandang pakete na malapit ng ilabas. Kasabay nito, binigyan din mismo ni Besson ang isang mahalagang kondisyon. Hindi dapat magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis ang mga akbang na ito. Ibig sabihin, kahit ang sariling administrasyon, tinatanggap ng administrasyon ang maselang balanse sa pagitan ng matinding presyon sa Tehran at ang panganib na tamaan ang sarili nilang mga butante sa pamamagitan ng presyo ng gasolina. At dati na paalala ko lang, binago na ni Trump ang kanyang estratehiya sa Iran na mas pinili ang mga parusa at paghihintay kaysa sa paggamit ng puwersang militar. Ibig sabihin, ang paglipat sa ekonomikong digmaan na walang takdang panahon ay opisyal ng itinakda at inihayag na direksyon ng buong administrasyon ni Donald Trump. Pero di kakaroon ng problema si Donald Trump dahil hindi pumapayag ang Tehran sa ganitong sitwasyon at mga plano. Ang Iran ay matibay na tumututol sa anumang pahinga at sa anumang pag-freeze ng digmaan. Ang Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Iran, Mayor General Ali Abdallahi, ay naghayag at ito ang kanyang sinabi, ang reaksyon ng Islamikong Republika ay magiging malawak at matatag, handa sa lupa, dagat, himpapawid, gamit ang air defense at sa cyberspace. Sasagot ang Sandatahang Lakas ng Iran. Magpapatupad ang Iran na matitindi, maparusang at mapanirang hakbang. Ganito nangangako ang Iran na tutugon sa mga parusa. Gaya ng alam ninyo, hindi basta-basta uupo at maghihintay ang Iran na umiral ang mga parusa. Hindi. Sinasabi nila, kayo ang nagpasya na i-freeze ang digmaan, pero hindi kami ang nagpasya niyan. Kayo ang nagpasya na gamitin ang mga parusa imbes na mga misil, pero hindi kami ang nagpasya niyan. Ang Speaker ng Parlamento ng Iran, Mahamat Mohammad Baghir Ghalibaf, ang pangunahing negosyador ng bansa sa mga negosasyong may tagapamagitan sa Amerika, ay nagdagdag ng sarili niyang bersyon ng balanse ng kapangyarihan. CP, naunawaan ng Washington na hindi sila mananalo sa isang direktang sagupaan ng militar. Dapat tayong gumawa ng mga plano para labanan ang hindi makatarungang mga parusa upang malampasan natin ang mga ito. At hiwalay pa, inakusahan niya ang Estados Unidos at Israel sa pagsasagawa ng ekonomikong at kognitibong digmaan laban sa Iran. Ministeryo. Ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran sa kanilang panig ay naghayag, ang mga parusa ng Estados Unidos ay hindi magdudulot kahit katiting na pagdududa sa determinasyon ng mga Iranian na ipagtanggol ang kalayaan, danggal at pambansang soberanya ng Iran. Pinaalalahanan ko lang na halos 50 taon nang nabubuhay ang Iran sa ilalim ng halos tuloy-tuloy na mga ekonomikong parusa mula pa noong Rebolusyong Islamiko noong 1979. Ibig sabihin, mismong banta ng panibagong yugto ng presyur. Hindi ito tinitingnan doon bilang isang bagong bagay na nakakatakot, kundi bilang pagpapatuloy ng matagal ng nakasanayang kalagayan na natutunan na ng bansa kung paano malampasan sa loob ng mga dekada. Konklusyon. Ang pangalawang pangulo na si J.D. Vance ay sa diwa ay umamin na walang mabilis na planong militar na tagumpay
o malinaw na takdang panahon ng ekonomikong pagsakal sa Iran ang Estados Unidos ng Amerika. Mayroon lamang hindi tiyak na pahayag gaya ng sinabi ni Vance, ilang linggo, buwan, marahil mas matagal pa. Formal itong inihaharap bilang isang tagumpay, ngunit sa totoo, lang ito ay pagtalikod sa orihinal na layunin ng mabilis na pagwasak sa programang nuklear ng Iran kapalit ng isang matagalang pagkubkob. At ang Iran naman, bilang tugon sa matagalang pagkubkob na ito, ay hindi nagpapakita ng kahit kaunting kahandaang huminto o mag-freeze. Sa kabaliktaran, si General Abdullahi ay tahasang nangakong magbibigay ng mapanirang tugon sa lahat ng posibleng direksyon, lupa, dagat, himpapawid at cyberspace. Ibig sabihin, ang pagtatangka ng Washington na ilipat ang tunggalian sa isang matagal at kontroladong yugto ng ekonomikong presyon ay tinatanggihan ng Tehran na sumunod sa mga patakarang ito. At sa huli, magdadagdag ako ng maliit ngunit napaka-interesanting detalye sa buong kwentong ito. Sa buong kwentong ito ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. Ayon sa New York Times ngayon, ang asawa ng kalihim ng depensa ng Estados Unidos na si Pete Hegseth, dating producer ng Fox News na si Jennifer Hegseth, ay nagkaroon ng malaking impluensya sa mga proseso sa Pentagon kahit wala siyang opisyal na posisyon doon. Pinapayuhan niya ang kagawaran ng digmaan ng Estados Unidos tungkol sa mga isyu ng media strategy at edukasyon ng mga tauhan. Sa mga usapin ng suporta at mga pampublikong pagharap, sinasamahan ang kanyang asawa sa mga opisyal na biyahe at lumalahok sa mga mataas na antas ng pagpupulong. Ayon sa naturang publikasyon, idinagdag din ni Hegseth ang kanyang asawa sa chat sa Signal kung saan tinatalakay ang mga operasyong militar ng Estados Unidos. At ang malawakang pagsasama ng asawa ng ministro ng digmaan na si Jennifer Hegseth sa pagtalakay ng mga usaping militar ay umani ng batikos dahil wala naman siyang opisyal na posisyon at wala rin siyang access sa mga lihim na impormasyon. Sa Pentagon, simple lang ang kanilang sagot dito. Sinasabi nila na ang asawa ng ministro ng digmaan na si Pete Hegseth ay hindi kasali sa mga pag-uusap kung saan tinatalakay ang mga impormasyong itinuturing na lihim ng Estado. Pero ang mismong katotohanan na may taong walang opisyal na katayuan at pahintulot na naroroon sa isang saradong chat kung saan tinatalakay ang mga operasyong militar, isa pa itong detalye sa kabuang larawan na ito. Habang kinikilala ng administrasyon ni Trump na ang digmaan laban sa Iran ay tumatagal ng walang katiyakan, sa loob mismo ng kagawaran ng militar ay may mga sariling katanungan tungkol sa pagiging bukas at kaayusan ng paggawa ng desisyon. Dito, ang tanong ay, sino at paano nagpapasya ron tungkol sa digmaan? Dito muna ako maglalagay ng 3 tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.